Before anything else, ako po si Pastor Francis, sa mga hindi nakakilala sa akin. One of your servants dito po sa Haven of Worship, and I would like to welcome you on a Men of Worship Christmas Party 2024. And before we go straight to the Word, yuko lang po tayo saglit and pray tayo saglit. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for this opportunity. Thank you for your protection, for your blessings. Thank you po because we enjoy this moment together with you as we dig into your party or your event for men's today, Lord God, as we have fun. May we also remember the spiritual side of our life. And we pray, Lord God, that give us the wisdom, knowledge coming from you. May we understand your word at ito pong mga salitang ito ay mabuhay at magkaroon na application sa aming mga buhay. We thank you for this wonderful opportunity. Guide us and bless us, Lord God. May your Holy Spirit and your holy presence be in the midst of us. This we pray through Christ our Lord. Amen. Okay. So ang ating pong team is Men of the Manger Following the King. Okay. So diyan iikot yung ating pag-uusapan po. Okay. So sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6 NIV, sabi dito, "For us a child is born." So may pinanganak. To us a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So ito po, itong book of Isaiah was written several 100 years before the conception of Jesus Christ. So ito po ay prophecy ni Prophet Isaiah bago nag-conceive o pinanganak si Jesus Christ. And sabi ng mga Bible scholars, approximately 700 years nung the last prophet, yung from the last prophet of si Malachias, naging tahimik ang Lord nun. So silent years yun sa Israel. Then after that 700 years of gap, dun pinanganak si Jesus. So approximately 700 years. So first point po na gusto nating pag-usapan dito is the message of humility. Well, we all know na si Jesus po pinanganak sa sabsaban, o Jesus was born in a manger. So sometimes hindi po ba kayo nagtataka kasi kapag ka sinabing king or prince, ang expectation nating mga tao, ipapanganak yan sa magandang sitwasyon, right? So dahil nga naging silent ang Lord for 700 years, ang expectation ng mga Israelites at that time, nung pagdadating ang Messiah, medyo grandeur yung entrance niya. So ang expectation nila, iilaw yung kalangitan, merong bababang tao na ipapadala, tas yun yung Messiah. Kukulog, kikidlat, ganun yung expectation nila. But si Jesus po, nung sinend siya sa mundo para sa atin, nagsimula po siya sa sabsaban, di ba? So, ang ating expectation, pag may sinilang na hari, may palasyo, may mansyon. Di po ba? There's a palace, there's a mansion, or there's a castle. Kasi king eh. Pero medyo kakaiba yung story ni Jesus because sinilang siya on a manger. And sabi po dyan, Luke 2:17 NIV, sabi dito, "And she gave birth, which is Mary, her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger." Sabsaban po, because there was no guest room available for them. So, imagine nyo po, no? Kung ikaw ay isang king at ikaw ay yung Messiah o ikaw yung tagapagligtas, tapos yung pag-enter mo sa earth is through a sabsaban. So, dito po pinapakita that this is a message of humility. No, na why we say humility? Because ang alam natin na normal, kapag kahari ka, nandun ka sa palasyo. Pero si Jesus, siya yung tagapagligtas. The mere fact na siya yung tagapagligtas, sinilang siya in a manger o sabsaban. So, which is very unusual. Then, anong matututunan po natin dito? Diba? Sino pong nandun sa sabsaban? Yung presence sa sabsaban na yun? Yung mga hayop. Now, ito po ang challenge sa atin mga kapatid. Kung mismong mga hayop
nakalapit kay Jesus nung siya po ay pinanganak, tayo pa kayang mga tao? Di ba? So, anytime, yung connection natin sa Panginoon, di ba, madali siyang lapitan. Bakit? Because God chooses to be born in a manger than on a palace or on a, di ba? On a mansion. Di ba? So, pinapakita doon yung humility na kayang-kaya nating abutin yung Panginoon. A second point po is that message of God's process. You know, tanungin ko po kayo, kasi pwedeng pangyarihin ng Panginoon na si Jesus hindi na pinanganak bilang bata eh. Di ba? Pwedeng pag-send sa kanya, 33 years old o 30 years old na kagad siya. Di ba? Pero bakit pinili ng Panginoon na siya ay dumaan pa sa pagkabata? Tumagal pa yung pagiging Savior. Di ba? Kasi alam naman po natin, in Jesus' ministry, 30 years nung sinend siya, tas 33 years nung napako siya sa krus. So, pag susumahin po natin yun, 3 years lang talaga siya nag-minister sa atin. So, yung 30 pababa, wala pong tala doon. Kundi yung nung 12 years old siya, na nawala siya, tas sinanap siya ng magulang niya, which is Mary and Joseph, doon po sa templo, na doon siya natagpuan. Yun lang po ang tala ng batang Jesus nung siya'y bata. Now, the question is, why God allowed Jesus to be born as a child? Why? Because nire-respeto po ng Panginoon yung proseso, the natural process. Alright? Diba? At makikita natin doon, no, na tayo bilang tao, sometimes inisip natin, hindi na ako para dyan. Late na ako para dyan. Remember po, Jesus took 30 years from his first ministry. So yung 0 to 30, walang tala doon eh. Except yung 12 years old yun, nawala siya sa temple. But, kung iisipin natin na ganun, there's never too late in serving the Lord. Alright? So, kung ikaw, sa tingin mo, tinatanong mo pa rin sarili mo, Lord, saan ba ako puposisyon sa'yo? Ano ba yung purpose ko? Diba? There's never too late in reaching to God at tawagin tayo ng Panginoon. So, nirespeto po ng Panginoon yung proseso, no? Kasi, pwede naman talaga, no? Na si Jesus, sinend dito sa lupa, malaki na kagad siya. Pero, may natural process kasi dito sa mundo. Nirespeto yun ng Panginoon. So, this is a message of God's process. So, pangatlo po, message of love and purpose. Sabi po dito, no? Psalms 33:11, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Parang baliktad. No? Romans 8:28 po ito. For the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Let us remember mga kapatid, hindi lang tayo basta nag-exist para magtrabaho, para bigyan ng magandang buhay yung ating mga pamilya, no? 'Di ba? Merong life more than that. And we have to balance life. 'Di ba? Lagi nga sa employment natin, laging sinasabi, let's work and life balance. Work, you go to work. But life, there is more to life than work. Right? And that is also considering the spiritual things or the spiritual aspect. It's okay to have fun, it's okay to have work, but let me remind you that hindi rin dapat nating kalimutan o lalong-lalong hindi natin dapat kalimutan yung ating spiritual na pangangailangan. Because yun po yung magsusustain sa atin. And there's more to life. Right? Now, that is the message of the men of the manger. Punta po tayo dun sa following the king. Ano po matututunan natin dito in application? Alright? Una po dito is a response for relationship. Sabi po ni Matthew chapter 1, 23b, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Remember po, those silent years ng Panginoon, pinadala yung ang Panginoong Jesus, pinapakita doon na yung Diyos, siya yung nag-reach out sa atin. Siya yung pumunta sa atin. Diba? Siya yung gumawa ng pamamaraan para tayo'y abutin. Okay? Kaya sabi doon, response to relationship. Bakit? Kasi gustong-gusto tayong abutin ng Panginoon. Gustong-gusto niya tayo na magkaroon ng relasyon sa Kanya. So number 1, response for relationship. Number 2, response for faith and trust.
Sabi ni Joshua 21:45, and remember this mga kapatid, not one of all Lord's good promises to Israel, we are part of Israel, more than Israel as a child of God, failed. Everyone was fulfilled. Do you remember a time na pinagkulang ka ng Panginoon? Do you remember a time na humingi ka sa Panginoon at may pangangailangan ka at di siya nag-response? Admittedly ako, wala. Lahat ng pangangailangan ko, sinustain yun ng Panginoon. And sabi po dito, no, not one, no, walang pangako na binigo ang Panginoon. Ibig sabihin, kung kapag siya'y nangako, tutuparin niya po talaga yun. At dapat hawakan natin yung pangako na yun. That no matter what our circumstances are, God is there for us and faithful in His promises to us. Now, pwedeng nasa sitwasyon ka ngayon na hindi mo alam kung saan ka lulugar, parang masyadong mailap sa akin yung breakthrough, Panginoon, financially man yan, physically, mentally, emotionally. But, kapag ka pinanghawakan mo yung pangako ng Panginoon sa atin, God will never fail. That is the response of faith and trust. And number 3 po, which is the last, response for fellowship. Okay, response for fellowship. Sabi po dito, come near to God and He will come near to you. Ang Diyos po talaga is a very relational God. Now, pag-usapan po natin to ng briefly. Sometimes, nahihiya kang lumapit sa Panginoon kasi tingin mo sa sarili mo makasalanan ka. Tama po ba? Yun yung nagpe-preempt sa atin para lumapit tayo sa Kanya. Pero let me say this to you mga kapatid. The more you sin, the more you need God. Amen po? Diba? The more na alam mong makasalanan ka, mas lalong kailangan mo Panginoon at mas lalong dapat lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Because pag lumapit ka sa Kanya, diba? Sabi po ni James, come near to God and He will come near to you. Lalapit sa iyo ang Panginoon. Bakit? Dahil tanggap ka niya. Mahal ka niya. And remember po mga kapatid, relationship is two-way. Diba? Kung alam natin na ang Diyos ay nandyan para sa atin, dapat tayo rin ay matuto na tanggapin na nandyan siya para sa atin. Okay? Two-way po yun. Hindi pwedeng nandyan ka lang, Lord. Okay lang, dito lang naman ako eh. It doesn't work that way because relationship is a two-way. It takes two to tango. Diba? So, let me remind you mga kapatid that this is a message, no, of all the fun and all of the lights of the Christmas season. This is a message of the relationship. This is a message of faith and trust, trusting God's promise. And this is a response or a message for fellowship. And we know, no, na ang pinaka-essence po talaga ng Christmas is the giving, di ba? Yung giving part. Because kung hindi binigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin, then wala rin po tayong kapasidad din na ibigay kung ano man meron tayo, kung ano yung, di ba? Para rin ibigay sa iba. And that is the essence of Christmas. So that is following the King. And we hope na may napulot po kayo kahit papano dito sa ating napag-aralan. And before I close, I want to pray for you. Let's bow our heads and pray for our in a short prayer. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your short message to us, Lord. May we continue, Lord God, to embrace yung humility na natutunan po namin sa inyo na you came from a manger and you're just a nobody. And like us, no? We're just a nobody, but we will become somebody because you love us. And this is also a message of God's process na alam namin na meron kayong timing sa lahat ng bagay sa mga pinagpipray namin and message of love and purpose that we exist because you love us. And we have the capacity to love because you first love us. May we also be reminded, Lord God, that our relationship to you will remain, our faith and trust in you. In all circumstances, we embrace your promises to us and the fellowship that you wanted for us to come near to you, Lord God, so that you will come near to us. Salamat po, Panginoon. May this message be a seed that grows in our heart
and may we apply it in every day of our lives. We thank you, we magnify you, we exalt you. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, Merry Christmas! Lahat, ano? Amen. So, nag-enjoy na ba lahat sa mga ginagawa natin? Amen. So, I want to see the smile sa mga face natin because it's just a moment in time, right? Kapag sinabi ni Lord na last mo na to, di ba? Ibig sabihin, do whatever you can do to receive the blessings of the Lord, right? So, kanina, response doon sa service na kanina, sa message niya, thank you, Pastor JR. It's just a privilege for us to receive that message, right? Huwag natin sabihin, narinig ko na yan. O di kayo paulit-ulit na lang. God is reminding us. Kapag hindi na tayo napapasabihan na, oy, huwag mong kalimutan. Dahil alam ni Lord, o alam ng magulang natin, nakakalimutan natin, right? So, unang-una, we need God. God is with us. Kasi nandito talaga. Sumunod, yung faith and trust natin sa Kanya. Wala namang mawawala kapag, di ba, Raven? Ang pagdadasal, sabi ko nga kung libre man lang, wala ka namang itataya, kundi call unto God and He will listen. Kung sumagot, di libre, di ba? Yun ang mga pangarap. At saka mga bagay-bagay na ito na fellowship natin, kailangan ng bawat isa. No man is an island, right? Subukan mo mag-isa, maghapon o di kayo doon sa liblib na puok, mababaliw ka. Right? Mas maganda may kasama, magkakasama tayo ngayon, nakakapag-relate tayo. Ayun, umalis na yung isa kasi may trabaho, pero pumunta rito. Masaya siya na naranasan yung ganong fellowship. Amen? So just want to encourage everyone na tayong mga men. Sino mga women dito? We're talking about men. Tayo ang haligi ng tahanan. Not to control our family, but we are the foundation ng bahay. Amen? We control everything, but not to over-control our family or wives, right? Ibig kong sabihin, tayo ang nagtatayo ng bandira ng ating pamilya. Amen? We bring light. We bring salt. Tayo yung nagpapa-balance sa loob ng ating bahay. Because we are the one, it's our responsibility. Amen? So just to encourage everyone na tayo mga mens, wag nating walain yung responsibility natin bilang asawa na lalaki. Magpakalalaki ka. Amen? Huwag tayo magpakalalaki ka. Malambot tayo, pero minsan sa loob natin tayong lalaki. Ipakita natin na tayo malakas. Huwag nating ipakita natin na kailangan natin si Lord sa buhay natin para may paghuhugutan tayo. Amen? So, yun ang sikreto ko rin. Minsan, nakala nyo malakas din ako, pero malakas ako kay Lord. Yun ang puunan ko. Kung hindi natin kaya, ask natin si Lord. Kasi responsibility niya magbigay ng kalakasan sa atin. Bakit hindi natin nare-receive? Kung minsan ang kwan ni Lord, ang tawag ditong tulong ni Lord, because you ask not. Right? You have nothing because you ask not. Totoo ba o hindi? You agree with me? Hindi. Bakit wala ako? Hindi ka naman nag-ask. Di ba? Sabi niya sa kanyang salita, ask and you will receive. Knock, it will be open unto you. Seek and you will find. Yun ang utos ni Lord sa atin. Kaya, yun ang formula para sa ating mga kalalakihan, right? I'm just speaking towards you all. Kuya ko, mas matanda sa akin, or di kayo mas bata sa akin. Walang pantay-pantayo sa tingin ni Lord. Yan, sinasabi ko lang kung ano mga bagay-bagay na i-apply natin. Mahirap magkapamilya, right? Mahirap na may kambal ka, tapos iyak yung isa, iyak na naman yung isa. O di kaya sunod-sunod ang taon, tapos bit-bit mo pa yung isa, tapos yung isa nandito, tapos naka-andun pa yung isa. Mahirap! Oo. Iluhod na lang natin kay Lord. Amen? We cannot help you, honestly. Kami, mga papastor, hindi namin kayang tumulong. Dahil isa lang buhay namin. Pero si Lord, for sure, tutulungan niya kayo. Amen? So yun. Sa Ilocano, kumamang kay ko ni Apo Diyos. Seek the Lord. Seek the Lord. Meaning, lumapit kayo kay Lord and He will come near to you. Yun ang promise niya. Kaya just to encourage everyone, before we go for fun, meron pa tayong 2 hours. Yun, magkakaalaman kung sino mag-uwi ng 64 inches na yan. I-cross eyes nyo lang para maging 64. I just encourage everyone, Reven, hindi accident na nandito ka. I am asking you, nakikiusap ako sa iyo, subukan mo si Lord. Amen? Makikita mo kung anong gagawin niya sa buhay mo. Kaya mga kuya,
Carlo, subukan natin si Lord. Lahat tayo, subukan natin everyday si Lord. Amen? Huwag nating sarilinin ang ating buhay. Ibigay natin kay Lord. Amen? Simple lang. Man of the manger. Tayo yung tagatingin at yung nakita natin doon, ganun pala. Ganun pala ang buhay na nangyari kay Lord. I-apply natin sa buhay natin at matutunan tayo. Amen?